salita ng Diyos ay ating tunghayan mula sa aklat po, sa sulat po ni Propeta Isaias, kabanata po ay 1, simula mga talata 18 hanggang sa susunod na talata. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Papurihan natin ang ating Panginoon. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos na hatid sa atin sa mga sandali pong ito. Hallelujah, hallelujah. Handa na kayong makinig? Sige, ang lahat ng handa ay pwede nang maupo. Muli po isang mapagpalat, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito naman, sama-sama naman po ang Monday Group. Amen? Isang biyaya na naman ito, araw na kung saan punong-puno ng biyaya buhat sa ating dakilang El Shaddai na tayo muling nagsasama-sama naman sa araw po nito. At higit sa lahat ay malayang nakakalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? At mga kapatid sa ating Penso Cristo, dito po ngayon sa ating pong binasa, mga kapatid, ay alam po natin na nagpapahayag ito ng pagmamahal, meron ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Amen. Kayo po ba'y nakakaranas ng kalungkutan? Amen. Ba't kayo nalulungkot? Walang pera. Kaya malungkot. Ano? Ayan. Pero kanina nakakatuwa yung sharing ni Sister. Nakakatuwa yung kanyang sharing kasi bakit po kahit anong pagod, ang sabing nararanasan, pero bali wala ang pagod dahil masaya siya sa kanyang ginagawa. Amen. Na kung saan ang sabi niya, ginagawa niya ang lahat na yon, ng mga hirap na kanyang nararanasan, ay ginagawa niya na kung saan masaya siya kasi may pagmamahal. May pagmamahal. Na minsan mga kapatid sa Panginoong Hesus, ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay natin ay yung walang nagmamahal. Amen. Hindi po ba? Yun ang pinakamalungkot. Minsan hindi baliwala kang pera basta may nagmamahal. Amen. Hindi po ba? Pero mas maganda, Brother Edgar, kung may nagmamahal na may pera pa. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po, yan po ang nais ng ating Panginoon na minsan nararanasan naman talaga natin ang tunay na kalungkutan kapag minsan ay tila baga, sabi nga ni Father kanina, kapag dyan na tayo sa mabibigat na pagsubok na tila bagay nag-iisa ka na lang. Amen? Wala nang karamay, tila bagay maranasan mo minsan yung iniwan ka ng lahat. Di po ba? Na kapag yan na nararanasan natin, minsan dumarating po talaga ang labis na kalungkutan sa buhay po natin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, dito po sa ating gospel o sa salita ng Diyos ayon dito kay Propeta Isaias, na kung saan ang Diyos ay nananawagan. Nananawagan, ito'y panawagan ng paglapit sa ating Diyos. Amen? Paglapit sa ating Diyos. Na ang Diyos ay nananawagan at ang tinatawagan ng ating Penso Cristo na lumapit po sa Kanya, ito yung mga taong, sabi dito, taong makasalanan. Taong nalayo sa Diyos dahil sa taglay ng tao na kasalanan. At sa buhay ni Haring David, isang sa pinakamalungkot na bahagi ng kanyang buhay, yung oras, yung panahon na kung saan siya po ay nagkasala kasi para sa kanya, daman-dama niya ang kanyang paglayo sa Diyos. Amen? Daman-dama ni Haring David nung oras na yan na nung siya'y nagkasala kung paano napalayo ang buhay niya sa ating Diyos. Kaya isang kalungkutan iyon na isa sa malungkot na bahagi iyon ng buhay ni Haring David na kanyang naramdaman na gano'n na lang ang kanyang pagsisisi na muli ay makabalik
amen, muli na siya'y patawarin ng Diyos at maibalik sa Kanya ang pagtingin ng ating Diyos. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, alam naman po natin ang ating Panginoong Jesucristo po ay wala yang itinatangi. Amen? Maging sino ka man, maging ano ka man, sa ating Diyos, kaya Kanyang mahalin. Kaya tayong mahalin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos dito sa sinabi po sa ating binasa, halik kayo magliwanagan tayo. Ang sabi niya, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y gagawin kong busilak sa kaputian. Amen? Busilak sa kaputian, ang sabi po dyan. Sa mga pangungusap nito ng Diyos, ipinaparating po sa atin, matatanaw natin kung gaano kabukas ang puso niya para sa isang taong makasalanan. Amen? Kung tayo po ba ay nagkakasala, dapat ba tayong malungkot? Opo. Ha? Yes po. Amen. Di po ba? Siguro naman kasi naranasan ito ni Haring David nung sa po ay nung panahon na sa ay nagkasala kung paano sa napahiwalay, napalayo sa ating Diyos na ito po ang nagiging dahilan ang kasalanan kaya tayo napapalayo po sa Diyos. Pero kung ito po yung ating naririnig, amen. Kapag ito ang naririnig natin na ang sabi po dyan sa huling talata na ating binasa, ito ang sabi ni Yahweh. Kung ang naririnig natin na sinasabi ni Yahweh, kayong mga makasalanan, lumapit po kayo sa akin, para bagang sinasabi na, kapag ako nagkasala, hindi ako kinakailangan malungkot. Bakit? Kasi bukas ang puso ng Diyos para sa akin. Amen. Na kahit ikaw nagkasala, dito sa pangungusap ni Yahweh, ang pangungusap niya ay nagpapadama na ikaw ay mahal niya. Amen? Kaya kung ikaw ay isang makasalanan at alam mo bilang isang makasalanan, hindi nagbabago ang pagtingin sa iyo ng Diyos, hindi nagbabago ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, ba't ka malulungkot? Amen? Ba't ka naman malulungkot? Ang kailangan mo lang, dahil ang Diyos na to bukas ang puso niya sa atin, ang Diyos na to ay nagmamahal po sa atin, kinakailangan bukas lang din ang puso po natin na kapag tayo ay nagkasala, lumapit sa ating Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa aklat ng awit, kabanata po ay, sa aklat ng awit, kabanata po ay 21, sinasabi po ang ganito, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa inyong pag-ibig sa akin. Amen? Ang sabi po dyan ni Haring David, ang sabi niya, alang-alang sa iyong habag, sa masaganang habag, alang-alang sa iyong kagandahang loob, alang-alang sa iyong pag-ibig sa akin, ang sabi ni Haring David po dito, pawiin mo yung aking kasalanan. Amen? Amen. Alam ni Haring David na anumang pagkakasala mayroon siya, ay kayang pawiin ng Diyos dahil mahal siya ng Diyos. Amen. Amen. Sarap magmahal ni Lord. Kung ganito yung pagmamahal na nararamdaman mo, mga kapatid, hindi ka lalayo sa Kanya. Amen? Ang sabi po sa talata po ay 2, linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Ang sabi ni Haring David, yung kasalanan ko, ang sabi niya, hindi ko iyan nalilimutan. Laging nasa isip ko, lagi kong naaalala yung aking pagkakasala. Ang sabi ni Haring David. Ito ang napakaganda po sa buhay ni Haring David sapagkat nung nagkasala siya, hindi siya natatahimik. Amen.
Habang yung kasalanan na yan, naririyan, taglay niya, at hindi pa yan napapatawad ng Diyos, si Haring David hindi natatahimik. Amen? Bakit po mga kapatid? Sapagkat ito po yung bahagi ng buhay niya nung sandali na yan na ayaw niyang mapahiwalay sa Diyos. Amen? Kaya inaalala niya yung kanyang kasalanan na yan, laging yan nasa isip niya para yung kasalanan na yan ay maihingi niya ng tawad sa ating Panginoong Hesukristo. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya matuwid na ako'y hatulan, marapat na ako'y inyong parusahan. Ako'y masama buhat ng iluwal, makasalanan na ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya dumadalangin po dyan, sige palakpakan niyo po ang ating Panginoong Jesus, bigay niyo po yan. Kapag tayo po sa tao po ay nagkasala, kapag tayo sa tao nagkasala, lagot ka. Amen? Lagot ka mga kapatid sa Panginoong Jesus. At higit sa lahat, hanggang hindi mo yan nababayaran, yung pagkakasalang iyan, hindi ka mapapatawad. Amen? Kaya minsan may lumapit sa Panginoong Jesus na kung saan humingi ng tawad, may utang na kung saan ay 10 milyon, pinatawad ni Lord sa utang niyang 10 milyon. Tapos, masalubong niya yung kanyang kapwa lingkod na may utang sa kanya ng 50 piso o 500 piso, sinunggaban niya. Di po ba? Binugbog niya yung taong iyon, yung kapwa niyang lingkod na may ganong halaga lang na utang sa kanya, at ipinakulong niya hanggang sa mabayaran yung pagkakautang pong iyon. Amen? Kaya nung malaman ng hari iyon, nung isinumbong yun sa hari, pinatawag niya rin yung taong iyon at ipinakulong niya rin nung hari po. Na dito po sa atin, ipinapakita dyan, minsan itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, pagdating sa pagpapatawad, walang hangganan ang Diyos. Amen. Amen. Habang may buhay ka at lalapit sa Diyos para humingi ng tawad, ang Diyos ay handa tayong patawarin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan lang yung mga pagsuway na yan, yung mga pagkakasalang nagagawa po natin, wag po natin kalimutan. Amen? Wag natin iyan baliwalain. Kapag sa Diyos tayo sumuway, isa lang ang sabi ng Diyos, halika, magliwanagan tayo, mag-usap tayo. Amen? Lumapit ka sa akin. Na ang sabi po dyan sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipapahayag ng iyong labi ang iyong pagkakasala, makakaasa kang ikaw ay patatawarin ng Diyos. Amen. Ang sabi niya, halika, magliwanagan tayo. Amen. Amen. Paano kayo magliliwanagan? Paano kayo magkakasundo? Amen. Hindi ipagtapat mo. Amen. Kung ano yung mga pagkakasala meron ka, huwag mong ilihim sa Kanya. Ipagtapat mo. Ang sabi nga sa isang bahagi ng kawikaan, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwag. Amen? Kasi kapag hindi ka nagsasabi ng tapat, maiilang ka sa Kanya. Amen. Kapag hindi ka nagsasabi ng totoo, mangingilag ka sa Kanya, lagi mo siyang iiwasan. Pero kapag ikaw ay nagsasabi ng tapat, wala kang dapat ikatakot. At ang sabi po ng Diyos, kapag ikaw ay nagtapat lang sa akin, ang sabi ng Diyos, magkakaliwanagan tayo. Handa kong ipagpatawad ang lahat mong nagawang pagkakasala. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang sabi po ng ating dakilang El Shaddai po riyan, ang sabi po dito sa kanyang salita na ating binasa sa aklat po ni Propeta Isaias, ang sabi po niyan, maging marumi man kayo, gagawin ko kayong busilak sa kaputian. Amen. Minsan, tayo po, hindi natin kinakailangan ayusin ang ating buhay para lumapit sa Diyos. Amen?
Hindi natin kinakailangan ayusin muna yung buhay natin para lumapit sa Diyos. Hindi naman dito sinabi ng Diyos, halika kayong mga makasalanan, ayusin nyo yung buhay nyo at lumapit kayo sa akin. Amen? Kundi ang sabi po, ang panawagan po dyan ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ang sabi niya, kayong mga makasalanan, lumapit kayo sa akin. Amen? Maging sino ka man, tatanggapin kita. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo kinakailangan lumapit sa Kanya dahil po sa kung saan ay kinakailangan, karapat-dapat na tayong lumapit sa Kanya. Ito ang sabi po, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng Kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil tayo'y matuwid, dahil tayo'y karapat-dapat sa Kanya, dahil kung saan ay lumalapit ay sa Kanya na maayos ang ating buhay. Kundi ang sabi po diyan, tayo'y tinatanggap ng Diyos dahil sa sakripisyo ni Kristo. Amen? Alang-alang sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Kristo na tayo dati ay kaaway ng Diyos, ngayon pinagbuksan niya ng kanyang pintuan ng kanyang puso para tanggaping maging kaibigan ng Diyos. Amen? Napakasarap na kung saan, mga kapatid, damhin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Jesucristo, kung gaano kabukas ang kanyang puso para po sa atin bilang mga taong makasalanan. Kaya kung alam mo kung anong puso mayroon ang Diyos para sa isang taong makasalanan, kapag ikaw nagkasala, hindi ka matatakot sa Kanya. Amen. Amen? Kapag ikaw nagkasala, hindi mo dapat ikalungkot. Bakit mga kapatid? Kasi alam mo, may Diyos na handang magpatawad sa ating nagawang pagkakasala. May Diyos na bukas ang puso para sa atin. May Diyos na hindi nagbabago ang kanyang pagtingin sa atin. Ang kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi po dyan sa aklat po ni Propeta Ezekiel, kabanata po ay 20, kabanata po ay 36 at talata po ay 26. Ang sabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Amen? Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po dyan, para masunod natin ang utos ng Diyos, bibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ito kanina sinasabi po ni Father sa pasimula ng misa po, tayo'y nililinis ni Kristo. Amen? At bilang paglilinis sa atin ng ating Panginoong Kristo, dapat magiging kabahagi tayo sa misyon. Ang isang unang misyon natin ay ang ating sarili. Amen? Na kung paano ang ating sarili ay maitalaga natin ng lubusan para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po dyan, kung tayo po'y lalapit sa Diyos, magliliwanagan tayo, patatawarin tayo ng Diyos, lilinisin niya tayo, gagawin niya tayong busilak sa kaputian sa pamamagitan ng pagkakalob niya sa atin ng bagong pusong malinis at bagong espiritu na galing sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At dito po mapatid sa ating Panginoong Jesucristo, nais ng ating Panginoong Jesus, magkaroon tayo ng, ang sabi po yan, gagawin kanyang busilak sa kaputian. Amen. Amen? Ang tao'y nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng bagong espiritu. Amen. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata 6 at talata po 63, ang sabi po diyan, hindi ito magagawa ng laman, subalit magagawa ito ng espiritu. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Amen? Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. At yung salita na ito na siyang espiritu at buhay, na siya nating tinatanggap, ang siyang nagbibigay sa atin ng buhay, ang siyang nagbibigay sa atin ng bagong buhay, na kung saan, mga kapatid,
galing sa ating Panginoong Hesukristo. At yan yung buhay na kung saan tunay na nagbibigay ng liwanag po sa atin. Ang sabi nga po dyan sa Ebanghelyo ni San Juan Kabanata 15, talata 3, ang sabi po dyan, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Amen? Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Na sino po yung salitang iyan? Ang sabi sa simula pa lang, naruroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang salita ay Diyos. Amen. Ngayon, yung salita na yan na tinatanggap natin na siyang taglay po ay taglay ang Espiritu at buhay, mismo yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa banal na misa, tinatanggap natin ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Pangalawa, tinatanggap natin ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo para na kung saan makapanahan sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Kanina po may sinasabi po doon si Father na parang illustration ni Father tungkol doon sa kung paano lumabas sa bato yung elepante. Na kung saan kaya nagkaroon buhat sa bato na yon, ando doon, lumabas yung larawan na yon, ang elepante po na yon, dahil yung mga naruroon na dapat alisin para lumabas yung isang magandang elepante ay inalis ng sculptor. Amen. Inaalis niya. Para lumabas yung nais niyang palabasin buhat sa bato na yon. Amen. Kung anumang larawan, kung anumang nais niyang palabasin doon, ay inalis niya muna yung mga hindi karapat-dapat para lumutang yung nais niyang makita po roon. Amen. Sa atin po, sumasa atin ang banal na Espiritu, simitan po ang buhay na galing sa Diyos sa pangitan ng pagtanggap natin ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan ng salita na kung saan galing sa ating Diyos. Kapag tinanggap natin iyan, yung pagiging Diyos ni Kristo ang siyang pumupuno o bumabalot sa atin. Amen. Amen. Nananahan siya sa atin para yung kanyang pagiging Diyos na hindi nakikita, amen, ang Diyos na buhay na hindi nakikita ay makita sa iyo. Makita sa atin. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, may kapangyarihan ka rin bang tulad ng sa Diyos? Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Lucas ay ganito, kapag kayo'y nanalig, kapag ang sabi niya, kapag sinabi ninyo sa bundok na ito na lumipat ka sa dagat, na hindi ka nag-aalinlangan, kundi naniniwala ka, na mangyayari ang sinasabi mo, ang Diyos lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus ay naganap. Nung likhain ng Diyos ang daigdig po na to, lahat ng sinabi niya naganap. Hindi lahat ng inisip niya, kundi kung anong namutawi sa labi niya, nangyari. Amen. Kapag binanggit ng Panginoong Jesucristo ang salita na iyon, nangyayari yung salita pong iyon. Kaya sabi po dito mga kapatid, taglay din natin yung kapangyarihang iyan ng pagiging Diyos, na kung anumang sabihin natin na hindi tayo nag-aalinlangan, mangyayari iyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Yung pag-ibig na yan, yung ang Diyos na yan, ang pag-ibig na hindi nakikita mga kapatid, nais ng Diyos makita po yan sa atin. Amen? Nananahan po siya sa atin para mahayag siya sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin. Kaya kung ano meron sa puso po natin, sa ano meron sa pagkatao natin, na hindi po, tawag po nito, na nagiging hadlang para mahayag sa atin, makita sa atin ang Diyos nito, ang Diyos ng pag-ibig na to, inaalis iyan sa atin. Ang sabi po dyan sa pangalawang sulat ni Pablo sa Aklat ng Korinto, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, inaalis ng banal na Espiritu ang anumang talukbong sa buhay po natin. Amen. Ang anumang talukbong sa buhay po natin para yung kaningningan mayroon si Kristo ay makita sa atin.
Amen. Purihin natin ang ating Peso Kristo. Kaya ang sabi po diyan, gagawin ka ng Diyos na busilak sa kaputian. Amen? Busilak sa kaputian na sa pamamagitan natin, yung larawan meron ang Diyos nito, mahayag sa bawat isa sa atin. Kaya kung ang pagtingin natin sa isa't isa ay si Kristo, alam naman saktan mo si Lord. Amen. Tiyak mamahalin mo iyan. Amen. Sinabi ni San Pablo sa aklat ng Pilipos, ang sabi nga po dyan sa unang sulat ni San Juan, ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Kaya kung tayo po ay tunay na nag-iibigan, ang Diyos na hindi nakikita ay nakikita sa mga taong nagkakaisa at nagmamahalan. Si San Pablo, ang sabi ni San Pablo, magpakababa kayo tulad ni Kristo. Magpakababa kayo tulad ni Kristo. Kaya kapag ang ating Peso Kristo, tinanggap natin ang kanyang salita, si Kristo nakakapanahan sa atin. Amen. At yung kababaang loob, meron si Kristo, siyang kababaang loob na nananahan o nagahari sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat, kung ako man nabubuhay ngayon, hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko. Amen? Dati yung sarili ko, ito makikita nyo sa akin. Pero ngayon, ang sabi niya, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kung si Kristo nang nabubuhay kay Pablo, na isipakita sa atin ni Pablo iparating, kung anong meron si Kristo, kung anong kababaang loob meron si Kristo, na si Pablo, yun ang makita sa kanya. Amen. Kung anong pagmamahal meron si Kristo, kung paano siya nagmamahal ang Panginoong Hesus, nais ni Pablo, yun ang pagmamahal na makita at maipadama niya sa kanyang kapwa. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan mahayag po. Kapag tayo po ay nabubuhay ayon sa kalooban ng ating Diyos, kung ang ating katawan na ito, yung buhay na taglay po natin ay nagagamit lamang iyan para kung saan mga kapatid, kung ano yung mabuting ninanais ng Diyos ay nagaganap sa pamamagitan po natin, ang sabi nga po, hindi kayo magkukulang ng anumang inyong pangangailangan. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po dyan sa aklat po ni Isaiah sa ating binasa kanina, kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang inyong ani. Amen? Pag sinabing pasasaganain ko ang inyong ani, lalaki kita nyo. Amen? Di po ba? Di ba pag ani kita yon? Di po ba? Sasagana, lalaki ang ani nyo. Kanina nakakatuwa yung ating kapatid sa sharing niya. Amen? Pero diyan natin makikita na kahit yung kanyang mga tinutulungan, pinagpaaral nung sandali na yan, nagsasabi na sa kanya, kung hindi kaya, okay lang sa amin. Amen? Pwede naman kami siguro tumigil kasi nakikita din siguro yung paghihirap ni sister, pero hindi siya sumusuko. Amen? O napagtapos na yung dalawa. May dalawa ng pass na sa board exam, di po ba? Sa sharing niya kanina. Pero ano lang sinasabi niya? Hindi nagkulang ang Diyos. Amen? May mga pamamaraan ang Diyos para mapunuan yung kanilang pangangailangan sa oras ng kanilang pangangailangan. Bakit po? Ano ang sabi po dyan? Kapag kayo'y sumusunod o tumatalima, pasasaganain ko ang inyong ani. Amen? Hindi kayo magkukulang ng inyong pangangailangan sa oras na kayo'y may pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa atin po, ito ang nais ng ating Panginoon. Mabuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Diyos. At paano tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng ating Diyos? Ang sabi nga po dyan sa talata po, sa Isaiah Kabanata 1 talata 16, magpakabuti kayo at magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Amen. Ang sarap ng salitang, pag-aralan ninyo ang gumawa ng
mabuti. Amen. Masunod natin, kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, tinalima po natin, ang sabi po dyan, sasagana ang kita natin. Amen. Hindi tayo magkukulang. At para magawa dyan, ang sabi po, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pag-aralan. Pag sinabing pag-aralan, amen, kinakailangan sikapin mong malaman kung ano ang mabuti. Alamin mo kung ano yung mabuting ipinapagawa sa atin ng Diyos. Alamin mo kung ano yung mabuting nais ng Diyos gawin natin sa mga sandali pong iyan. Kaya minsan yung inabit kahapon, yung make me a servant, kailan? Ngayon. Amen? Na doon sa awitin na yon, make me a servant today. Amen? Hindi sa mga darating pang araw. Amen? Kundi kapag ang ating dalangin, gawin mo akong lingkod mo, Diyos, sa araw na ito, binubuksan mo ang puso mo na kung saan, kung ano yung mabuting nais ng Diyos sa araw na yan, ituro sa atin, gagawin mo. Handa tayong gawin iyan para sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, na minsan marami po tayo, minsan gusto na mga aral na napapakinggan mga kapatid, napapakinggan natin, pero hindi natin sinasabi kay Lord na yung aral na yan, yung nais mong ituro po na yan, ay para sa araw na to, gagawin ko. Itatalaga ko po para sa araw na ito, para po dyan sa mabuting nais mo. Diba? Pero minsan, sarado puso natin. Bukas yung ating pandinig sa magagandang aral ng ating Jesucristo, pero hindi po natin binubuksan puso natin na sa araw na yan, gagawin natin iyan. Amen. 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 Pero kapag ginagawa natin, ang sabi po, sasagana ang buhay mo. Amen. Darating at darating sa oras ang ating mga pangangailangan o ang tulong na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa talata pong 7 ng Aklat ng Awit, Kabanata po 51, ako'y linisin sa sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Amen? At ako'y puputi na walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling ibalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ang isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ang sa iyong harap huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghariin. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kapag ang Espiritu mo ang paghariin, sinasabi natin yung salita mo. Amen? Yung buhay na taglay ng iyong salita ang siya mong paghariin sa buhay ko. Amen? Ang siyang mamayani sa buhay ko na ang Espiritong taglay nito na magbibigay buhay para sa kabutihan dapat kong gawin, ang siyang patuloy magbibigay sa atin ng pagnanasa na magawa ang kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi diyan sa binasa natin kay Isaias, ang sabi po ay ang ganito mga kapatid. Ang pangatlo, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Amen? Bibigyan niya tayo ng bagong puso, magiging busilak, patatawarin tayo, at ang sabi po dyan, gagawin niya yan para magkaroon kayo ng bagong puso at masunod ninyo ang panuntunan ng Diyos na ang pagpapala ay makamta natin. Sabi ni Father kanina, madali na magsabi kay Lord, oo, susunod kami. Madali din magsabing hindi. Amen? Pero ang mahirap po ay kung paano natin isasagawa. Amen. Amen? Ang sabi dito,
ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway. Amen. Sabi, ito ang pinagbubuksan ko kayo ng pintuan ng puso ko bilang makasalanan dahil mahal ko kayo. At bilang makasalanan na minamahal ko, ito ang itinuturo ko sa inyo. Ito yung dapat ninyong gawin para magkaroon kayo, para kayo maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at ang pagpapala niya ay patuloy dumaloy po sa atin. Pero ang sabi niyan, pero kung hindi nyo iyan tutuparin, amen, kung pipiliin ninyo ang sumuway sa aking kalooban, ang sabi tiyak na kayo'y mamamatay. Amen? Palakpakan natin ang ating Penso Kristo. Kung hindi nyo tatanggapin ang mga pagtuturo ko sa inyo, kung hindi nyo iyan kikilanlin sa buhay nyo, at kung hindi ninyo iyan susundin, na sa inyo na iyan. Pero ang sabi ni Lord, ito ang nakalaan para sa inyo. Amen? Hindi pagpapala ang nakaraan para sa inyo, kundi ang sabi po dyan, yan ay tunay na ikakapahamak ng bawat isa po sa inyo. Amen? Pero ang sabi ni Lord, mahal ko kayo. Ayaw ko mangyari iyan sa inyo. Pero kapag ginusto nyo yan, walang magagawa si Lord. Amen? Kasi sabi ni Lord, yan, kung yan ang pipiliin nyo, yan ang para sa inyo. Pero kapag ito yung piliin nyo, ito rin yung para sa inyo. Amen? Nasa atin po iyan. Ang sabi po sa Ebanghelyo po ni San Mateo, kabanata po ay 7, at talata po ay 21, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos. Ito ang kanyang ipinapahayag. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng masamang ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Ano? Ang sabi ng Panginoong Hesus, may mga taong na haharap sa Kanya at sasabihin ng mga taong ito, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Mga taong naglingkod kay Lord. Amen? Nangaral ng mabuting balita, nagpalayas ng masamang espiritu, yung mga may karamdaman, pinatungan ng kamay, gumaling, di po ba? Gumagawa ng himala, yung lumpo, tumatayo, lumalakad, di po ba? Ito po sila ay mga lingkod ng ating Penso Kristo. Kagaya ni Brother Edgar, preacher siya. No? Preacher itong mga lumapit kay Lord. Nagpahayag kami ng mabuting balita. Di po ba? Di kagaya yan ni Brother Edgar. Amen. Ngayon po, ang sabi po dito ng ating Panginoong Hesus sa bandang huli, sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Bakit nasabi ito ni Lord? Lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Inangangaral naman ng salita ni Lord. Bakit hindi niya kilala? Sabi niya, hindi ko kayo nakikilala, mapagawa ng masama. Di po ba? Siguro kung ako, halimbawa, isang lingkod ng Diyos, ito, di ba? Maari, minsan may mga sitwasyon, baka yung mga kanyang mga nasasakupan, pinagsasamantalahan niya. Pwedeng ganon. Di po ba? Pwedeng minsan ay kasi sabi dito ng ating Penso Kristo, sa kabila na yung ang kanilang ipinagmamalaki, pinipresenta nila kay Lord, kung anong paglilingkod ang ginawa nila, pero ang sabi ng Lord, hindi ko kayo kilala. Amen? Amen. Na nangangaral, naglilingkod kay Lord, pero hindi
kayang iwasan gawin ang masama. Amen. Amen. Hindi kayang iwasan gawin ang masama. Nagtuturo pero hindi isinasagawa. Amen. Amen. Di po ba? Nagtuturo pero hindi isinasagawa. Maari po. Isa po yan na maari magiging dahilan. Amen? Amen. Naglilingkod tayo, halimbawa mga kapatid, pero sa ginagawa nating paglilingkod, kasi ang nais dito ng ating Panginoong Kristo, gagawin tayong busilak sa kaputian. Amen. Yun ang plano niya, yun ang nais niya sa kanya mga lingkod. Na nais ng ating Panginoong Kristo, ang sabi po diyan, gaano man kayo karumi, handa kong patawarin ang lahat niyan, gaano man kayo karumi, gagawin ko kayong busilak sa kaputian. Ibig sabihin, yung tatak meron ka noon, hindi na yun makikita sa iyo. Amen. Kung ang tawag sa iyo noon ay si ganitong chismosa, amen. Pagdating sa gawain ng Panginoong Hesus, sasabihin na lang ng tao, alam mo dati ganyan yan. Dati. Bakit nasasabi? Dati ganyan yan. Kasi bakit? Yung dati kasi, hindi na nakikita sa iyo ngayon dahil nandito ka na kay Lord. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pero kung tayo naglilingkod kay Lord at yung dating mayroon ka noon, siya pa rin nakikita sa iyo, sasabihin ng Lord, pagharap mo sa Kanya pagdating ng panahon, hindi kita kilala. Amen? Ang kilala ko, yung binihisan ko. Amen? Amen. Kaya minsan, pwede mangyari po yan sa atin mga kapatid, na masabi po natin, dito po, nakatayo tayo bilang naglilingkod kay Lord, pero kung yung masama pa rin ang siya nating sinisikap magawa at hindi pa rin natin iniiwasan, gawin iyan sa ating kapwa. Si Lord na rin ang nagsabi, itong pinasasabi ko sa inyo, kung ito ang gagawin nyo, may ito ang pagpapala para sa inyo. Kung itong gagawin nyo, yan ang kapahamakan na nakalaan para sa inyo. Amen? Na bilang tayo naglilingkod ngayon sa ating Panginoong Hesus, ang mahalaga pagdating ng panahon, kilala ka ni Lord pagharap mo sa Kanya. Amen. Kilala tayo ng ating Panginoong Jesucristo at itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus kung anong dapat nating gawin para pagharap natin sa Kanya, makilala niya tayo na tayo'y Kanyang anak. Tayo'y Kanyang mga lingkod. Amen. At ang pagtuturo ng Panginoong Hesus ay patuloy na kung saan, isa lang ang patuloy na nais niya, isang puso. Amen. Isang puso nais ng Panginoong Jesucristo, puso na makitaan ng wangis ng ating Panginoong Hesus. Tumayo po tayong lahat. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa patuloy na paalala mo po sa amin, Panginoong Hesus. Nananalig kami, Ama, na Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat mong pangako. Na kung susundin lang namin ang iyong kalooban, hindi mo kami pababayaan, hindi kami magkukulang ng ano paman. Salamat sa mga salita mo na patuloy nagpapaalala po sa amin, dakilang Diyos. Salita mo, Ama, na laging ginigising ang puso po namin na pagbuksan namin at wag namin sayangin ang mga pagkakataon na magawa namin ang lahat ng nais mo. Salamat, Panginoong Hesus. Patuloy mo kaming liwanagan. Pagpalain mo ang puso ng bawat isa ngayon, dakilang Diyos. Hallelujah.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw ang pinagmumulan ng bagong buhay meron po kami. Sa pamamagitan, Panginoong Hesukristo, ng iyong buhay na inialay, ang aming mga kasalanan ay iyong pinatawad. Upang magkaroon kami ng isang bagong buhay na karapat-dapat sa iyong paningin, buhay na magiging kalugod-lugod sa iyong paningin. Ama naming nasa langit, hinihiling po namin sa ngalan ng Panginoong Hesus, isang bagong puso, Lord, ang ipagkaloob mo sa amin. Pusong dalisay. Pusong walang ibang hangarin kundi ikaw ay parangalan. Sundin ang iyong banal na kalooban. Dakilang Diyos, hindi namin kaya tapatan ang pagmamahal meron ka sa amin. Isang pagmamahal na kahit gaano kami karumi, nagawa mo kaming yakapin. Nagawa mo kaming tanggapin. At dalangin namin, Panginoong Hesus, na ang buhay nito na nilinis ng banal mong dugo ay patuloy na awa namin, O Diyos. Buhay na maitalaga po sa iyo, Panginoong Hesukristo. Buhay na, Panginoong Hesus, na tulungan mo kami na wag po namin ito madumisan. Muli mamantsahan, Panginoong Hesukristo, nang hindi ito maging karapat-dapat na sa iyo. Kundi dalangin namin, Lord, tulungan mo po kami na ang buhay na itong ipinakatiwala mo muli sa amin, na nilinis mo ng banal mong dugo, Panginoong Hesukristo, tulungan mo po kami na wag po namin ito, Diyos, madumisan. Bagos, Panginoong Hesukristo, ang buhay na to, Diyos, ay maging kalugod-lugod sa iyo. Kaya dumadalangin kami, Ama naming nasa langit, huwag ka magsawa na kami turuan. Huwag ka magsawa na kami paalalahanan. Ang mga pangungusap mo na kung saan, O Diyos, magpapalambot ng aming ulo, magpapalambot ng aming kalooban. Lord, lagi mong dalhin sa puso't isip namin ang mga pangungusap kong iyan. Nang patuloy kami, O Diyos, humakbang na sumusunod ayon sa iyong banal na katwiran. Panginoong Hesus, salamat po. Napakahirap isipin, Lord, na mapawalay pa kami sa iyo. Dahil sa iyo lang namin nararanasan ang buhay na kahit maraming pagsubok, may kapayapaan. Buhay na kahit dumaan sa mabibigat na pagsubok ay nagiging panatag dahil alam namin may Diyos na hahango sa amin sa kahirapan. May Diyos na tutulong sa amin sa sandali na kami tumawag. Nadalangin namin, Ama, tulungan mo kami na ang buhay na ito, dakilang Ama, sa pangitan ng iyong banal na Espiritu, patuloy kaming pagharian nang hindi kami mapalayo sa iyo. Banal na Espiritu, manahan ka sa bawat isa at patuloy mo kaming dalhin sa presensya ng Diyos na tapat na nagmamahal sa amin. Salamat, Ama naming nasa langit. Maraming salamat. Lord, salamat. Hinihiling ko pagbuksan mo ng pintuan ng puso mo ngayon ng bawat isa. Alam mo, Lord, may mga kahilingan ng bawat isang narilito. May kahilingan, Lord. At hinihiling ko, Panginoong Hesus, buhat sa puso mong tapat na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Hinihiling ko ibigay mo sa kanilang mga kahilingan. Punuan mo po, O Lord, ang kanilang mga pangangailangan ngayon. Punuan mo, Lord. Punuan mo, Lord. Punuan mo, Lord, ang kanilang pangangailangan. Ikaw lang, O Diyos, ang makakapawi ng kabigatan na aming nararanasan. Lord, tulungan mo ang bawat isa na ang mga kabigatang nararanasan, O Diyos, ay maibsan. O Diyos, maging magaan ang lahat, Panginoong Hesus. Pagkaloob mo, Lord, ang kaginhawaan sa bawat isa. Dakilang El Shaddai, maraming salamat po.
Maraming salamat. Inaangkin namin sa mga sandali na to ang pagtugon mo sa aming mga kahilingan. Hallelujah. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa mga kabutihang itong ginagawa mo at patuloy gagawin sa buhay namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Manatili po tayong nakatayo at dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasaman mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong namamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit isang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay
at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Amen. Amen. God bless us all. See you next Monday and see you tomorrow.